Ako po si Sheila Iturralde, high school graduate. May isa po akong anak. Tapos yung dalawa kong kapatid, kabgo din. Tagalamitan ka. Tagalamitan, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung buhay ng mga kadalawa mong kapatid na kabgo. Pumasok sila, sir, sa kabgo dahil sa mahirap yung buhay. Tapos, yung isa din, ganun din, sir. Pumasok din kasi mahirap din buhay. Kasi delikado ang lamitan. Diyan nga nangyari yung inatake yung lamitan nung panahon ng 2000. Pero bata ka pa noon. Bata pa, sir. Doon sa amin, sir, nagkagera man din doon sa amin, sir, sa Barangay Bulingan. Ganon? Maalala mo pa ba yun? Yes, sir. Sige, ikwento mo yung gera na yun. Election yun, sir. 2001. Yun, sir. Election yun. Tapos nakagera doon sa amin. Grade 5 na ako nun, sir. Tapos, yun, nakagera. Tagbo kami ng tagbo. Dahil nilusog kami ng Abu Sayyaf, sir. Yung barangay nyo? Yes, sir. Sige, ikwento mo nga gano'ng kalaki ba yung barangay nyo? Bakit kayo nilusog? Ganun ba? Para gulun lang siguro yung election, sir. Ganun. Yes. May ganun ba yung yung Abu Sayyaf din nakikikuan din sa politika pala nun? Yes, sir. Siguro. Para guluhin lang, sir. Tapos tagbuyan kami sa ibang barangay ba, sir? May mga ganun pala na nilulusob kayo. So, ang bata-bata nyo pa, na kayo? Haharap na kayo sa ganun na peligro? Yes, sir. May isip na kasi yun kami, sir. Kasi grade 5 na ako. No? Grade 5 na, sir. Grade 5 ka na. May isip Yes, ka na talaga, no? So, siyempre, ano? Doon ko na-experience yung... no? Doon ko na-experience, sir, yung matagbo. Tapos, palagi alert doon sa amin. Balita alert. Example, kung alam nyo nang may magsabi na anong ginagawa nyo pag gano'n? Yung sir, pag sabihin alert, tagboyan kami. Matulog sa ibang barangay. Ganon. Yes, sir. Yung maalala mo, yung mismong nagkasagupa yung military at Abu Sayyaf sa loob ng barangay nyo? Yes, sir. So, paano? Doon namatay yung isang kabgo, sir. Nilusog kami. Meron namatay doon, sir. Isang kabgo. So, ngayon kabgo ka di ba? So, yes, ngayon, sa bata mo pala, sa pagkabata mo, may ganun ka na experience. Di ka ba, nag-aalangan? Hindi man, sir. Bakit ka nag-kapgo? Sa anak mo? Para sa Nagkabgo ako, sir, para sa anak ko. Para din sa lugar namin. Single mother ka? Or? Yes, sir. Yun yung mo ngayon. Dahil single mother ka, ilang taon ba yung anak mo? Sir, 15. 15 yung anak mo. So, bilang isang single mother, ngayon naman wala na masyadong giyera sa inyo, di ba? Wala na, sir. Peaceful na doon, sir. So, ibig sabihin, 15 naman na yung anak mo, so high school na. Yes, sir. Grade 10 na, sir. Grade 10. So, yes, ano ba yung duty nyo? 20 days di ba? 20 days, sir. So, okay lang, malaki naman na yung anak mo. So, kaya na niyang guwan kahit naka-duty ka sa Pero, para sa iyo bilang isang kapgo ngayon, hindi na masyadong risky ba ang maging kapgo dito sa Basilan? Hindi man siguro, sir. Baga, hindi maalala mo yung magulong-magulo talaga, di ba? Yes, sir. Sige, ikumpara mo nga yung magulong-magulo pa rito at saka sa barangay nyo. Ikumpara mo nga yung sitwasyon ngayon at saka noon. Noon, sir, magulo talaga. Pero ngayon, hindi na, sir. Peaceful na. So, ano magiging trabaho mo bilang kapgo? Kasi mga kapatid mo, siyempre nagjo-duty. Yes, magjo-duty ka rin di ba? Yes, sir. Ano bang kinukwento nila sa'yo na mahirap na trabaho ng kapgo? Hindi na masyado? Wala man, sir. Wala man sila kinukwento na mahirap, sir.
Mm. Sabi lang nila, ano, yung gawin lang ba yung, ano, yung tungkulin ng isang kabgo, sir. Mm. Tapos, sundin lang daw yung mga utos. Mm. Yun, sir. Ano ka na, mabubuhay ka na bilang kapgo. Yes, sir. Pero kung magbarilan, siyempre, yun na. Yan na, sir. Handang-handa ka rin ba o ano? Handa din, sir, kasi pumasok na tayo sa isang kabgo. Oo nga. Ito ngayon, nagte-training kayo maging kapgo, Yes, kaya, sir. kaya kayo hinahanda. Ngayon lang ako makamit na mga babae kasi na kapgo na dito pa sa Basilan. Yes, Hindi naman komo sabihin natin na mapayapang na dito forever din na meron pa ring gulo yan na lalabas pag ano di ba? Yes, sir. Hindi ma-gwardiyahan. Pero ngayon for now, masaya ka. Yes, sir. Masaya ka ba ngayon na ito may... Dati ba bago ka nag-CAFGO, anong trabaho mo? Anong pinagkakitaan mo? Yung sa karinderya lang, sir. Trabaho ko, sir. Hindi ba mas malaki yung kita mo sa karinterya kaysa sa pagka-CAFGO? Hindi, sir. Kulang yun sa, ano, sir, sa budget para sa, ano po, Sa inyong mag-ina? sir. Ganun ba? So yun yung ano mo na may trabaho ka dati karinderya pero Yes, sir. mas ano dahil may buwanan ka na sigurado na kita ganon. Yes, sir. Anong kasiyahan mo ngayon na ito nga sabi ng kasama mo malapit na kayo matapos pero parang hindi pa yata eh. Pero anong kaligayahan mo ngayon na magkakaroon ka ng regular na trabaho bilang kapgo? Ano, sir, pag matapos ko to, sir, pag matapos ko to, laking tulong na to sa anak ko, sir, sa pamilya ko. Dadalaw lang naman kayo mag-ina, di ba? Dadalaw lang kayo? O meron? Kasama namin, sir, yung stepfather ko tsaka nanay ko. So ikaw din sila, sa'yo din sila umaasa? Yes, sir. And of course, anong pangarap mo sa anak? Makapagtapos siya, sir. May pangarap din siya na makapagtapos talaga ng kolehiyo. Yes, sir. Anong kukunin niyang course? Teacher, Teacher. sir. Talaga? Proud ka ba na kung tuloy-tuloy matustusan mo siya dahil sa pagkakapbo mo, makapaaral ka ng teacher? Proud ka ba? Yes, sir. Teacher, elementary, high school, anong plano niya? Elementary, sir. Elementary teacher, Yes, yan ang sir. pangarap ng anak mo. Sir. Ang ganda naman tingnan kung mapatapos mo na. Grade 10 na siya, malapit na magkolehiyo talaga, Yes, di ba? sir. Saan mo pagkolehiyoin siya? Dito sa Lamitan o Sa, sir, sa Macpi. saan yun? Sa Lamitan, sir. Kasi doon talaga siya gusto, sir. Ganon. Sa Macpi. And yun talaga yung makita mo talaga sa anak mo na Sir. gustong-gusto niya talaga maging teacher. Sir. Nakikita ko medyo napapaluha ka dahil pangarap kasi ng anak mo yan, di ba? Na bilang isang ina, kailangan mong ibigay, ano? Na kung maibigay mo yung pangarap mo ng anak mo, yun na rin ang... Kung maibigay mo na yung mapag-college, mapag-graduate mo na siya, ano yung magiging ramdam mo na magiging kaligayahan? Masaya ko, sir, kasi natapos ko siya sa pag-aaral. Salamat. Salamat, sir.